Magandang gabi sa inyo mga buddy. So ang oras dito sa Saudi Arabia ay 7:24 PM. Sa Pilipinas naman ay 12:24 na ng madaling araw. So May 14 na dyan sa Pilipinas. Katatapos lang natin na gawin itong ating isang Taal Volcano episode na pinamagatang maaaring pumutok na si Taal sa anumang oras. Ayon ito sa Volcano Discovery website. So dito tinalakay natin yung ipinost ni MyG World. Ganon din ang Taal Volcano Bulletin na ipinapalabas palagi ng Feebox araw-araw. So ngayon, isa na namang Taal Volcano episode ang ating tatalakayin for tonight. Pero hindi tayo mag-a-update dito kasi bukas pa ng alas 8 yung lalabas na next Taal Volcano Bulletin. Pagsasama-samahin lang natin yung mga nakalap ko na mga interview ng mga opisyalis ng Feebox, kagaya ng ating resident volcanologist, si Mr. Paulo Reniva, si Yusek Solidum, at saka itong si Madam Mariton Bornas. So, binalikan natin yung kanilang mga sinabi ng mga nakaraang buwan. At ito ay patungkol nga sa pinadala sa aking artikulo ng isang concerned netizen. Pinadala sa akin from Manila Times itong artikulo na to. Kaya na-intriga tayo, kaya na-motivate tayo na balikan uli yung mga video na ito, yung mga interview ng ating mga Feebox official. Pero syempre, bago ang lahat, bago tayo magsimula mga buddy, i-shout out muna natin syempre itong ating mga kababayan na nag-comment dito sa ating Taal Volcano episode na ipinalabas kanina lang. So shout out kay Joel Carino, Hyper Cobalt Max, Mark Erwin Halili, Danny Osorio, Napoleon Gardening Farming TV, Lucky T Tinyopo, Marcy Rose Ann Velasco, Nancy Mendoza, Evangeline Huning, John Ray Natanawan, Jovet Landicho, Mark Mendoza, Hunter Dex Hunter, Adi Luna, Irene Abawag Channel, Wilma Awitan, Imelda Atienza, Kristan Joshua Serrano, Dream Not Found, Jennifer Suizo, Cecilia Gatchalian, THS Tagalog Horror Stories, Team Gaming Philippines Vlogs, Neil Joseph Payin, and Marvin Del Rosario. So balikan natin itong Taal Volcano Bulletin today, May 13, ano? So dito tayo mag-focus sa second paragraph. Basahin natin. Alert level 2 or increased unrest is currently maintained over Taal Volcano. May dumagdag dito na sentence, but elevated unrest has recurred in the past 3 days and volcano conditions remain unstable. So yung elevated unrest ay nangyari for the past 3 days. Ayan. At yung kalagayan ng bulkan ay unstable. Ito yung dumagdag. So dito naman sa article ng Philippine News Agency, ito na yon, yung elevated unrest recurs in Taal Volcano. So pinublish to kahapon, May 12. Nakalagay dito, elevated unrest has recurred in Taal Volcano in the past 48 hours and its condition remains unstable, the Feebox said on Wednesday. Okay? So malinaw po yan. Pero nananatili po tayo na alert level 2 or increased unrest. Ang sabi dito ni Feebox Director Renato Solidum Jr., if current unrest persists, this can lead to an eruption. Malinaw na malinaw po ito. Ulitin natin. Sabi ni Feebox Director Renato Solidum, if current unrest persists, this can lead to an eruption. So maaaring sudden steam-driven or phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall and little accumulations or expulsions of volcanic gas can occur and threaten areas within around the Taal Volcano Island. Okay? So yan po yung article na to from Philippine News Agency. So tingnan naman natin ngayon ang Mirova. So nakapagtala po ng 2 megawatts na low thermal anomaly bandang alas 10 ng gabi ngayong May 13. Ngayon, puntahan natin mga buddy yung mga interview ng ating mga Feebox official. Magsimula tayo dito noong February 18 na ipinalabas dito sa DOS TV. Okay? So, ang title ito ay Volcano Watch Taal in Focus. So, ang kakapanayamin dito ng interviewer
ay si Yusek Solidum. So pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Solidum dito. So meron bang possibility, sir, na balikan natin ang Bulkang Taal na kung ano yung nangyari last year, may paghahalintulad pa yung mga galaw niya sa ngayon? Sa kasalukuyan, hindi siya kapareho. Pero kung ang tanong ay may possibility ba na may phreatic explosion, Yes. of course the answer is yes. Pero remember, yung Taal Volcano eruption noong January 2020, dalawa pong klaseng eruption yan. Sa unang mga oras, phreatic po, walang magma na involved. Kaya lang ang nangyari nang sumabog ang main na maliitan sa main crater, yung magma sa ilalim ay mabilis na umakyat. Ang analogy po natin ay parang nagsasaing tayo. Na kung saan, kung kumukulan na yung ating sinaing, yung usok ay gustong umalpas at napapaangat yung takip ng kaldero. Pero dahil sa pressure, sa bigat ng takip ng kaldero, hindi lalabas ng usok lahat. Pero kung tinanggal mo yung takip ng kaldero, biglang aakyat ngayon yung usok. Ganon ang nangyari. So i-equate yung usok sa magma. Nung nagkaroon ng eruption sa main crater dahil sa phreatic explosion, yung high pressure at naging low pressure yung crater, yung high pressure na magma biglang umakyat. So nag-transform into a magmatic eruption nung later part. Kaya nga, nung naghalo ang mainit na magma tubig, lalong lumakas yung eruption. Parang mainit na baso na ginamit mo sa pang-inom ng kape, nilublub mo sa tubig, mapapasag yon. So ganun po ang nangyari. Kaya mas mataas po ang nangyaring eruption. Now, kung magpo-progress ba yon doon sa ganung klaseng eruption, posible rin kung may phreatic eruption, pwede rin namang hindi masyadong explosive. No? So maraming mga senaryo. And hindi rin nakakapagtaka na magkaroon ng activity ang Taal Volcano a year after ng isang eruption. Nangyari na po yan, no? From 1966 to 1970, every year after the 1965 eruption, ay merong mga ganong aktibidad. Okay, so narinig ninyo yung pahayag ni Yusek Solidum. Kung magkakaroon daw ng eruption ay hindi na ganun ka-explosive kagaya noong January 12, 2020. Dito naman po sa ipinalabas ng Batangas PIO na interview kay resident volcanologist Paulo Reniva noong March 10 naman ito. So yung kay Yusek Solidum ay February 18. So ito ay March 10. Ang pagkakatanda ko, March 9 ay nag-alert level 2 itong si Taal, okay? So ngayon dito sa interview, kasama pa dito si Vice Governor Mark Liviste sa panayam na to. Pakinggan natin yung sinabi ni resident volcanologist Paulo Reniva. Gusto ko lang medyo balikan yung nakaraang taon bago talagang pumutok ito ating Bulkang Taal noong Enero. Nasa anong alert level tayo noon at gaano kabilis nung umakyat ng level? Yung last year po kasi nagkaroon tayo ng yung nag-alert level 4, umabot tayo sa alert level 4. So within 4 hours po, naging from alert level 1, naging alert level 4 nung mga around 7 o'clock in the evening, nung January 12. Yung activity naman po kasi last year, medyo matagal po yung period ng repose ng Taal. So may nag-accumulate talaga siya ng magma na leading to yung phreatomagmatic eruption last year. So this year naman po, so nakita natin medyo pumutok na siya last year. So ang tinitingnan po natin ngayon is pwedeng confined lang po sa Volcano Island yung magiging activity niya. Okay. So halos parehas sila nung sinasabi, no? February 18, then March 10 ang panayam naman. Medyo confined na daw sa Taal Volcano Island. Kung puputok kasi nakaputok na nga last year, hindi na ganun magiging kasing lakas. Kaya po importante po na sa Volcano Island ay kung maaari ay wala pong taong permanenteng nanunuluyan doon o tumitigil po sa pulo. Si Vice Gov siguro hinga natin ng paalala at sa ating mga kababayan na ngayon ay nangangamba at nagpapanik na ano nga ba ang tunay na estado at mga dapat nilang gawin. Napakahalaga na Pakinggan yung mabuti ang sinabi ni Vice Governor Mark Liviste. ating palalahanan ang ating mga kababayan, lalo higit yung mga naninirahan sa vicinity ng Taal Lake. Alam natin, 12 bayan po yan na nakakapalibot sa lawa ng Taal at sa mga karatig bayan
na malapit sa Taal Lake and Volcano. It's important that we remain calm and most of all, be responsible, especially when we use our social media. Sa mga panahong ito, maraming naglalabasan na fake news, recycled news, or old news, mga imahe, videos, and photos from previous eruptions, including that of last year, January 2020. O ito, pakinggan nyo na. At hindi mauulit yung katulad nung isang taon this time o ngayon. Subalit, mahalaga pa rin na tayo ay alerto at listo. Okay, so hindi na mauulit yung nangyari last year kung magkakaroon ng eruption daw ngayon. So ibig sabihin yun na rin yung naging briefing sa kanya ng ating FIVOX official. Ngayon, dumako naman tayo dito sa DOST FIVOX Infovit, usapang Bulkang Taal na ipinalabas naman noong March 31. So dito tayo sa part na ang nagsasalita ay si Ma'am Mariton Bornas. So ano po ang nagaganap sa Taal? At Ang tanong dito, ano ang sanhi ng pagliligalig ng Taal? ano ba ang dalan nitong panganib? No? Ano ba yung sanhi ng pagligalig ng Taal? No? Batay po sa ating mga monitoring parameters, meron po natirang magma no? Matapos ng pagsabog ng Enero. At ito po ay na-impok sa ilalim ng Taal Volcano Island at nag-uumpisa pong sumingaw ng volcanic gas sa pumapaibabaw yung hydrothermal system. Bali, kinukuloan niya po yung tubig sa ibabaw at ito po ay may nililika ng malaking region ng steam at mainit na tubig. No? Ito po yung hydrothermal system. Ito po ay tumatagas nung una sa main crater lake, kaya po ito ay nag-acidify. Kasama na rin po ng volcanic gas. Ngunit sa ngayon po, ang nakikita po natin ay yung magma na po mismo ang kumikilos. Yung magma na may kasamang magmatic gas, batay po sa mga katangian ng volcanic tremor. At ang magma ay maaaring umusad paakyat, no? So ano po ito, nanunuot sa mga bato, paakyat o kaya ay patagilid. Patungo po sa mga flanking beds. Ngunit ito po ay nawawalan ng pwersa. No? Kaya po meron po tayong pabugso-bugso na mga swarm. No? Hindi po sa katulad nung nakaraang taon, no? Dire-diretso. No? Dire-diretso. At sa katanungan, So ito, yung pangalawang katanungan, maaari bang maganap ang pagputok katulad noong 2020? po na maaari bang maganap ang pagputok katulad noong 2000, nung nakaraang taon, ay malamang po ay hindi. Malamang hindi. At unang-una, mababaw na po at depressurize na yung magma. Kumbaga, kung ay isipin po natin yung ating gripo, kung ang ating pong gate valve no, sa may metro, ay bubuksan po natin ang todo at binuksan po natin bigla ang gripo, sisirit po yun ng malakas. Diba? Pero kapag sinarado po natin yung gripo, pag sinarado po natin yung gate valve, yung source ng tubig, pag sinarado po natin yun, pag binuksan po natin ang gripo, ang malalabas lamang po doon ay yung tira at mahina lamang po, hindi ba? Hindi na siya sisirit. So, yun po yung analogy na na-depressurize na po ang magma. Patuloy rin po itong sumisingaw at nawawala ng volcanic gas. Ang volcanic gas po ay napakamahalagang component o bahagi ng magma na nagdidikta ng kanyang explosivity. Pag mataas po ang volcanic gas, mataas po ang gas over pressures ng magma at ito po ay nagdudulot ng malakas sa pagsabog. No? Kaya po ang magma kapag ito po ay nagtitigas, ito po ay nawawalan ng nawawalan po ito ng persa. So ito po ay nauuwi sa kawalan ng persa ng magma at kaya po ganito po ang nagiging ugali ngayon ng pagligalig ng magma na pabugso-bugso lamang po ang kanyang activity. No? Kung titingnan po natin nung nakaraang taon, ang ating pong magma ay nanggaling po sa napakalalim na may pinag-ugatan po siya na mas malalim na magma chamber. Dito po sa may Balayan Bay. No? Ito po yung plot o yung tala ng mga VT, volcano-tectonic at hybrid earthquakes sa nung pagputok ng bulkan. No? At makikita po natin na hanggang sa lalim na 30 kilometers, meron pong tinatap o pinaghuhugutan ng magma yung bulkan. No? Kaya po nagkaroon tayo ng fissuring dito sa may
southwestern portion ng caldera, sa bayan po ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, dahil po sa pagdaan po ng magma sa ilalim. No? Dito po sa lalim na ito, ang magma po ay highly pressurized. No? Highly pressurized siya. Kaya po nung tayo po ay nagkaroon ng pag-umpisa ng phreatic eruption noong alauna, nung tanghali, parang bigla siyang sinundot ng magma. No? Kasi the path of least pressure or the path of least resistance. Kaya po mabilis po nakaakyat ang highly pressurized magma at pumutok po ng malakas ang Taal Volcano. Hindi na po ito ang kalagayan ngayon. Kung nakita po natin o naalala po natin yung kanina ko pong pinakitang mga earthquake plots, mababaw po ang magma. Hindi po siya ganito, highly malalim at highly pressurized. Okay. So, yun po yung pahayag ni Ma'am Mariton Bornas. Una kong ipinakita sa inyo yung kay Yusek Solidum. Sinabi nga niya na hindi magiging kasing lakas. Kay Mr. Paulo Reniva na ganun din. Then, kay Ma'am Mariton Bornas. Ngayon, yung ipinadala sa akin ng isang concerned netizen na isang artikulo from Manila Times, ito po ay naglalaman ng pahayag ni Yusek Solidum. So ito po yung article from the Manila Times. So May 12 kahapon ito pinablish, pero itong interview siguro ay nangyari noong April 28. Almost ilang days na, no? So ngayon ay May 13. So, ang sinasabi dito, Taal Volcano has recorded the highest gas emission at 2,272 tons in the past 24 hours. So, kailan ba itong tinutukoy niya to? So, kung April 28 ito ginawa, itong artikulo na to, ang nakalagay dito sa baba ay April 26 na itala yung 2,272. So, tingnan natin ngayon dito sa Taal Volcano Bulletin, April 27. Ito yung sinasabi na 2,272 tons per day na SO2 emission. So balik tayo dito sa The Manila Times. So nandito ngayon ang pahayag ni Yusek Solidum. Asked about the current behavior of the volcano from the Batangas province, which recorded the highest gas emission since the alert level 2 status was raised, but there was no single volcanic earthquake in the past 24 hours. Solidum told The Manila Times, adding eruption remains possible. Okay. So next, i-highlight natin para mas maganda. Alert level 2 remains at Taal Volcano because of the continued background tremor consistent with active degassing as supported by the high sulfur dioxide measurement. Inflation is continuous but slow, he said. At the same time, Solidum said the high sulfur dioxide emission rate measured in Taal was consistent with its continued state of increased unrest. The possibility of steam-driven or phreatic eruption was high, said Solidum, as he reiterated his warning. People need to remain vigilant and should refrain from going to Taal Volcano Island. Ito na yung sinasabi ko. Solidum had said another big one was possible after its last eruption in January last year. It is possible to have eruptions after a year in Taal, and this was manifested after the 1965 eruption, followed by the eruptions in 1966, 67, 68, 69, and 1970. Pero dito sa sinabi niya na another big one was possible after its last eruption in January last year. So ibig sabihin, ang kanyang pahayag dito sa DOS-TV na Taal in Focus, na sinasabi nga niya na hindi magiging kasing lakas ng January 12 eruption kung magkakaroon ng eruption this year, kasi nabawasan na yung pressure ni Taal, no? Hindi kagaya dati. Then ganun din naman ang sinabi ni Mr. Paulo Reniva, at ganun din ang sinabi ni Miss Mariton Bornas. So dahil ba sa sinabing ito ni Yusek Solidum nitoong April 28, 2021, ibig bang sabihin ay nabago na ang kalagayan ni Taal? Ibig sabihin ba ay mas magiging malakas ang eruption niya kesa sa noong eruption niya noong January 12, 2020? Kasi malinaw na malinaw, another big one. Paano niyang masasabi na big one kung ito ay mas mahina sa eruption noong January 12, 2020? Nakukuha niyo ba, mga buddy? Sa pahayag na ito ni Yusek Solidum, ibig sabihin yung mga dating mga sinabi nila ay hindi na accurate, dahil nga nagkaroon nga ng
pagbabago sa ikinilos ng ating bulkan, ibig sabihin mas malakas ang magiging eruption nito ngayon kaysa sa noong January 12, 2020. So sana tama itong article na ito na isinulat ng The Manila Times, okay? Kasi kitang-kita naman natin, 'di ba? Another big one was possible after its last eruption in January last year. Malinaw po 'yan. Ang nagsabi ay si Yusek Solidum. Kaya po natin 'to ginagawa para mas malinawan natin yung ating mga kababayan. Mabigyan natin sila ng kaalaman, mabigyan natin sila ng babala na itong inaasahan na eruption kung sakali man na dumating ay hindi magiging kasing hina noong January 12, 2020. Maaaring mas maging malakas. At ito ay nanggaling na rin sa bibig mismo ni Yusek Solidum. So hanggang sa muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.